Okay, for 2 minutes, try to answer this one. The ephemeral nature of fame makes it a poor foundation for long-term happiness. Okay, type in your answers. For 2 to 3 minutes. Okay. Be careful with this, guys, ha? Antonym ang hinahanap natin. Pag sinabi nating antonym, it's the opposite. Okay? Kabaliktaran, opposite ng underlined word. Also, gumamit ng context clue in answering this kind of test. So, napag-aralan na natin yung iba't ibang context clues. Okay, let's check. Okay, the ephemeral nature of fame makes it a poor foundation for long-term happiness. So let me ask muna, anong nature ng word na ephemeral? Is it used positively or negatively? Ano po sa tingin nyo? Plus sign nga kung positive, minus sign kung negative to. Anong paggamit sa kanya? Nature ng paggamit sa kanya? Positive or negative? So, yun ang una nating dapat alamin. Okay. So, sabi ng iba, hati kayo. Yung iba positive, yung iba negative. So, tingnan natin. Himayin nga natin ang sentence na ito. The ephemeral nature of fame makes it a poor foundation for long-term happiness. So, itong isa sa mga nature ng fame daw ay poor foundation for long-term happiness. Poor foundation siya. So, ibig sabihin, ephemeral is negative here. No? Okay. It has a negative nature. Ano kayong negative nature itong ephemeral? So, poor foundation lang daw siya for long-term happiness. Isa pang ating aalamin, no, or strategy rather, ay i-eliminate natin yung choices. So, mapapansin niyo yung choices natin, no, halos pare-pareho yung apat, may isang naiiba. No? So, yung isang naiiba na yun, maaaring yun na yung sagot. So, let's have number 1 muna, short-lived. Okay, permanent, fleeting, temporary, brief. So, we have here isang naiibang sagot, and that is, okay, you're right, permanent. Okay, so makikita natin, ang hinahanap kasi natin ay antonym. So kung mapapansin nyo, ang short-lived, fleeting, temporary, and brief ay synonymous. Sila ay magkakatulad ng kahulugan. Okay, they are synonyms. Ang naiiba natin is letter B, permanent. So isang strategy din natin yun. So, sabi dito, the ephemeral nature of fame. So, ang meaning ng ephemeral ay temporary. Ito yung meaning niya. Temporary. Okay, may temporary nature lang ang fame, kaya hindi siya magandang foundation for long-term happiness. Mabilis talagang, anong tawag doon, malaos ang isang tao, no, artista, and the like. Pero, since ang hinahanap natin ay opposite, ano ang opposite ng temporary or panandalian? Okay, it's permanent. That's why the answer is letter B. So again, ano yung mga strategy natin? Una, alamin ang nature ng word. Ginamit ba siya positively or negatively? Pangalawa, maghanap ng context clue sa sentence. So dito, pwede natin gamitin ng inferencing or guessing base sa sitwasyon sa story, no? Yung gamit sa story or sa ating sentence. Tapos sumunod, eliminate natin ang choices. Alin ang naiiba? Maaaring yun na ang sagot. So B is our answer. Hello po Sir JD. Ito po ay live session lang, sir.
Meron pa rin po tayong Zoom. May Zoom pa rin po tayo. Iba po yun. Exclusively para sa inyo po yun. Meron tayong phase 2, di ba, ng ating verbal. Sa July po tayo nakaschedule. So ito para po makahatak tayo ng iba pang reviewers, no? Mga magre-review, rather test takers. Plus, mabalikan natin yung mga malinin yung sagot or yung mahina yung iba sa ating naging mock test last time. Hitting 2 birds with 1 stone tayo. Okay, so sino pong nakatama dito sa number 1 natin? 1 point. Okay, pakitype nga po 1 kung tama kayo sa 1. So tandaan, kailangan, tingnan nyo maigi, anong hinahanap nyo? Antonym ba, synonym, or word meaning? Kapag word meaning, hinahanap nyo yung definition ng word. Okay, o kaya yung similar word. Okay, number 2 naman po tayo. Yan, very good. Nakatama si sir. Ay, si ma'am pala ito. Ayan. Medyo loading yung comment sa akin. Ayan, congrats po. Let's have number 2. Try nyo naman tong number 2. Sa sentence completion, maraming nalito dito. So, pag sinabing sentence completion, type of test, so, kailangan pumili kayo ng word that will best complete the sentence. Alin yung pinaka-bagay, no? Most appropriate sa ating sentence. Opo, ayan. Sige, ayan namin mabuti ang sentence. Ano ba yung situation? Pwede rin i-apply ito sa real-life situation, of course. Ayan, tingnan mabuti. Hanap ng clue. Okay. So, let's check. Let's check. Alin ang tamang sagot? The suspect was released due to a lack, pwede rin natin tanggalin yung A, no? Due to lack of evidence. Okay, the answer is, okay, tingnan natin, letter B, conclusive. Okay, conclusive. Tingnan natin bakit kaya hindi pwede yung ibang items. The suspect was released due to lack of evidence. Okay, blank evidence. So, legal process ang pinag-uusapan natin dito, Due to lack of fabricated evidence. So, bawal po yun. Bawal ang fake. Pag sinabi nating fabricated, fake. So, hindi pwede ang fake sa pagdating sa legal proceedings, no? Fake. Forge. Yan ang meaning niyan. Falsify. Okay, falsify. So, bawal. So, mali na agad si A. Minor. Hindi rin pwede ang minor evidence. Kasi it's not a strong evidence. Letter D naman, vague. So, hindi din sapat. No? Hindi sapat yung weight ng vague. Kasi ito ay hindi talaga sapat. Kasi unclear siya. Hindi siya valid for legal proof. Pag excessive naman, how come na-release yung suspect kung may excessive evidence? Right? So, the best answer talaga is letter B. So, ang iba pang word for conclusive para matandaan natin is unquestionable. Okay? Unquestionable evidence. Ayan, pak na agad yan. Talagang wala nang lusot if the evidence is conclusive or unquestionable. Ayan, let's go to the next one. Error identification. Okay, pag error identification type of test, you can answer A, B, C, or D kung nakikita niyo yung nandun yung mali. No? Kung yung isa doon ay mali. No? Minamali yung ating sentence. Pero kung wala, you think there's no error, you can choose letter E. Okay, 10 seconds. Alright? The correct answer is, game na, letter E. Ito guys, no error. Bakit kaya no error? Okay, pag sinabi nating no one, yan ay halimbawa ng indefinite pronoun. Okay? Walang specific na bilang. Okay? So, pag ginamitan natin ng theirs, okay lang. Bakit po? Kasi no one is a singular indefinite pronoun.
you have to use a singular verb. May S na verb. Kaya tama si A, tama si B. Okay? So later, papakita ko sa inyo yung listahan natin ng indefinite pronouns. Pangalawa, maraming sagot, letter D. Kaya bakit kaya letter D? Hindi kasi common, no, na nasa dulo si D. Pero hindi nyo lang napapansin. Nagagamit natin to in our daily living, no? Lalo kung kayo nasa office, madalas kayo mag-English-English, nagagamit na to, guys. Tingnan nyo. Ang tawag dito ay indirect statements, no? Indirect statements. Halimbawa, ang direct question natin is, where is she? Kapag ginawa mo yung indirect, paano yung gawing indirect? Tell me where she is. So, pwedeng nasa dulo ang is or are, was or where. Okay? Indirect lang yung tawag po. Ayan. Ito po. Kita nyo ba, guys? Ayan na. Ano ko nga to. Kita natin. Sa Zoom kasi ang cute, may annotation, no? Ayan, no? Ay, sorry. Ito, guys. So, kung sa ating unang sentence, question type, nasa gitna ang ating verb is, kapag indirect statement na siya, pwedeng nasa dulo na yung is natin. Pagpapalitin mo yung is she sa she is. Kasi gumagamit ka nitong ganitong mga phrases. Tell me, could you please? Ganyan. Can you please? Diba? So, hindi mali ang letter D. No one dares to question how invaluable books are. Tama po yun. Okay? So, ayun po. Pakitype nga po. Ano ba ang type natin? N. Sige nga. No N for no one. Kung agree tayo na no one ay singular, dapat gamitan ng singular verb. At si R ay tama. Okay lang na nasa dulo. Opo. Gets po, ano? Ayan. Tsaka kapag hindi kayo sigurado sa rule, basahin nyo ulit yung sentence, no, sa sarili nyo. Kapag mukhang tama naman, walang sabit, no, tawag doon sound, sabi ng prof ko, sound of the sentence. Pag it sounds correct, tama na yun. Ano? Ayan, follow your instinct. Okay, so pakita ko sa inyo, baka nakalimutan nyo na tong no one. Ang no one ay halimbawa ng singular indefinite pronoun. Ayan. Tingnan natin isa-isa. Ayan, guys. Oh. Pag singular indefinite pronoun, so kabuuan muna, indefinite pronoun, wala siyang specific na bilang. Hindi natin alam kung ilan. 5 ba? 2? 1 lang ba to? Sino ba? So, ito ang kailangan nating i-memorize para matama tayo when it comes to the verb. No? Verb number. So, kapag singular ang ating indefinite pronoun, kailangan singular din ang verb. Is, was, or has, o kaya verb with an S. Another, either, less, anybody, anyone, enough, little. Ayan, screenshot nyo to, guys, ha? Anything, everybody. Ayan, everyone is, everyone has. Ayan, ganun yon. Much. Ang much lagi talagang singular yan. Many, plural yun. Each, everything, neither. So, kapag may nakita kayong sentence na neither of them, okay, neither of them wants. Oo, kahit them yun, si neither ang ating susundin. Ha? Neither of them wants to go to the concert, halimbawa. Neither of them wants. Kasi singular indefinite pronoun si neither. Somebody or someone, something, nobody or no one. Ayan, si no one, no? Nobody and no one. Singular verb talaga. Other, one, tsaka nothing. Pag plural naman, ito mabilis lang tandaan, kakaunti lang sila. Pag nakita nyo ang plural indefinite pronouns na to, automatic, you have to use a plural verb. Okay? No more questions. Para hindi na kayo malito. Wag kayo maging wag maging literal masyado para hindi kayo mahirapan. Kasi very tricky talaga to. So, i-memorize nyo lang to. Basta makita nyo ang both, few, fewer, many, others, several. Automatic, use the plural form of the verb. No S for the verb. Okay?
Pwedeng are, were, have, o kaya verb with no S. Okay? And then, itong dulo natin, both, pwedeng singular, pwedeng plural. So, ito ay all, any, more or most, none, such, tsaka some. So, dito, ang pagbabasihan nyo na, sampulan ko kayo ha, sulat tayo dito. Kapag ganyan na all, ang pagbabasihan nyo na ay yung noun sa off phrase. Diba? Naturo ko na to nung nakaraan. Itaas ko ba? Hindi na makita. Alin ang hindi makita, guys? Alin ang hindi niya makita? Yung isinusulat ko. Ito ay tataas ko. Ayan, kita na yung tinatype ko. All of the cookies. Sige nga, try nyo to guys. All of the cookies is or are missing. Ano sa tingin nyo ang tamang verb natin? All of the cookies is or are missing. Alin kaya ang tama guys? Tandaan, ang all ay singular or plural indefinite pronoun siya. So dito, ang titingnan ninyo ay kanina sinabi ko na, ang titingnan ninyo ay ang noun sa off phrase. Ano ba yung sinasabi ni ma'am na off phrase? Ano ba sinasabi ng off phrase ni Teacher Carol? Ang off phrase po ay ito pong naka-underline dito ay ayan, ito to. Underline natin. Ayan ang off phrase natin. Ibig sabihin ng off phrase, grupo ng mga salita or words beginning with off. So, tingnan nyo yung noun sa off phrase. Alin ang noun natin dyan? Itong cookies. Ay, sorry. Ayan, itong cookies. Ayaw sa akin magpakuha ng circle. Ayan, itong cookies ang titingnan nyo. Huwag nyo nang pansinin si all. Okay? So, kung plural yan, plural din ang verb. So, ang sagot natin, tama kayo, is are. Ayan, are ang sagot natin kasi cookies ang noun na nasa off phrase. Gets ba to? Apo. So, hindi porket all, plural na agad. Hindi po. You have to look at the noun. Tingnan ang noun na nasa off phrase. Practice tayo ulit. One more time. One more. Some of the members, try nyo to guys agree or agrees to the director. Grabe no, nilabanan yung director. Kaya natin. Sige nga guys, try nyo nga to guys, yung number 2. Opo, pakitry po yung number 2. Some of the members agrees to the director. Congrats sa Myrene, very good, 'di ba? Kailangan lang talaga balikan natin kasi ang tagal na nating nag-schooling, high school pa to tinuro eh. Okay, so ano ang noun natin? Nakita nyo ba ang noun? Ano po ang noun sa off phrase? Pakitype nga po yung noun sa off phrase. Opo, ano po yung noun natin? Ay, grabe. Watching from Europe. Hello po, Sir Mark of Bina. Ang layo nararating natin, guys. Okay, ayan. Nakita ko na. Tama po. Ang ating noun is members. Okay, lipat na natin to. Ayan, members. Plural or singular or plural? Siyempre, plural yan. So, we need a plural verb which is, ayan, agree. Ang plural verb, walang S. Isa rin sa dapat yung tandaan, guys. Paano ba natin ma-agree ng tama? Yung unang rule natin sa subject-verb agreement is that kapag ang iyong subject ay may S, walang S yung verb mo. Yun yung singular, no? Or, plural rather, plural. Ang plural subject may S, ang plural verb walang S. So, baliktad sila lagi. Kapag naman singular, walang S si subject, may S si verb. Okay? So, hindi laging ganon yung rule, no? Kasi may mga noun na nag-iiba yung spelling, hindi nagdadagdag ng S.
So, yung basta yung unang rule na yon, tandaan nyo, pag nalilito kayo, ano nga ba, may S ba o wala ang kukuhanin kong verb o pipiliin kong verb? Ano po? Opo. Members ay plural, kaya dapat plural din. Agree. Walang S. Okay, so good job guys. Okay na ba to? Please type IP for indefinite pronoun kung nakuha tong rules na to. IP, indefinite pronoun. Ang kailangan nyo dito, i-memorize nyo to guys. Kasi talagang ano to, very tricky siya kung hindi mo siya mamamaster. Okay, ayan, nakita ko na. Nakita ko na ang sagot. Okay, very good. The answer, sorry. The answer is, nasa na tayo? Nawala yung aking bilog. The answer guys is letter C. Tama kayo. Letter C. Bakit letter C ang sagot? Sino po makakapag-explain? Pinag-explain kayo, no? Kaya letter C guys, kasi ang rule natin is kapag ang ating subject ay may dalawang noun. Ano yung dalawang noun dito? We have here teachers, tsaka librarian. We have to agree our verb with the closer one. Alin ang mas malapit sa verb? Teachers or librarian? Alin ang mas malapit sa verb? Opo, mas malapit si librarian, kaya sa kanya natin i-agree ang ating verb. Okay? So, ayan po. Librarian is singular. That's singular. Yeah, that's why our verb should also be singular. Dapat meron siyang letter S. Ayan. May letter S po dapat siya. Keeps. So, ang rule na to ay kailangan natin tandaan, especially kung ang ating nouns ay connected by the words either or. Okay? Either or. Ano pa yung iba? We have either or. Tandaan nyo pa ba? Neither nor. Or, o kaya, not only, but also. So, pag ang, again, balikan natin rule. Pag ang dalawang noun sa subject ay connected ng either or, neither nor, or, o kaya not only, but also, i-agree mo ang verb sa pangalawang noun. Okay? The closer noun. Kaya ang sagot ay keeps dahil nga si librarian ay singular. Huwag mo na pakialaman si teachers. Yung teachers, no? Huwag mo na yun pansinin. Yung second noun lang. Okay po? Yes, very good. The verb agrees to the closer noun. Very good. So, practice ulit tayo. So, balikan natin yung rule. Sabi dito, yan, sa ating subject-verb agreement rule, when two nouns in the subject are connected by and, agree the verb with the closer noun. Pero, connected by and, hindi lang connected by and to. Dapat yung neither nor, mali yung rule natin. Neither nor, either or. Pakisagutan nga guys yung dalawa sa baba. What do you think is the best or the correct answer? Or, tsaka not, only, but also. Using the same rule, can you answer number 1 and 2? Lagyan nyo ng number, guys. Pero obvious naman kung alin dyan. Later. Okay, using the same rule, can you please answer 1 and 2? Sige, try nyo. Sorry. Ayan. Ang galing. Ayan. O, diba? Very good. Be careful ha. Be careful sa ganito. Oo. Ayan. So, una natin, nakikita natin si neither. Ito dapat neither nor yan. Neither nor. So, neither John nor his friend. So, bawal magkapalit ng partner yung neither nor tsaka either or. No? Hindi pwedeng either nor, neither or.
Isa namamali ako ng type lang talaga. Neither John nor his friends attends the party. So, anong pinakamalapit na noun? Friends. Friends is plural. That's why we need a plural verb. Ito, may S tayo. Sa meaning, walang S ang sagot. Attend. Correct. Correct po. Theo or Bob is or are signing up for the competition. Kanino natin i-agree ang verb? Kay Theo o kay Bob? Kanino natin i-agree? Sino mas malapit? Siyempre si Bob. Huwag na natin pansinin si Theo. Ayan, si Bob. Singular, kaya singular verb din. Okay, so 2 is pa rin po yung number 2 kasi si Bob ay singular. Isa lang si Bob. Isa lang si Bob. Kaya singular pa rin. Kasi kung ang word or connector ay and, dun magiging are ang sagot. Pero dito, or yung connector natin. Ano po? Opo. Magiging are lang siya kung and yung connector, ha? Opo. Okay. Gets na ba to? Nabalikan na ba? Okay na? Pakitype nga po and for neither nor. And kung nakuha po ang rule na to. So sana pag nakakita ulit kayo ng gantong klaseng test item, tandaan nyo tong rule na to. Basta makita nyo yung neither nor, either or not only but also, ay, sabi ni coach, yung closer noun, second noun lang ang aking i-agree sa verb. Huwag mong pansinin yung unang noun. Okay? Good job. Okay, guys, sinishare nyo na ba tong video natin? Sinare nyo na ba tong live? I-share nyo ha, para maraming makapanood. Sayang nga free session. Opo, ayan. Thank you. Pwede na i-screenshot yan. 1, 2, 3. Okay, good job guys.